Isang magandang gabi at dulog tayo sa ating tekstong ating gagamitin sa sandaling ito. Puntahan natin ang aklat ng John chapter 1 at ang verse ay starting verse 14 up to verse 16. Kung atin ang nakita ay sama-sama natin basahin ang verse na ito sa verse 14. Sabi rito, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. John testified about Him and cried out, saying, 'This was He of whom I said, He who comes after me has a higher rank than I, for He existed before me.'" Verse 16, "For of His fullness we have all received, and grace upon grace." Ulitin ko ang verse 16. "For of His fullness we have all received, and grace upon grace." Praise God. Tayong lahat magsabi, Amen? Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito. At ang Panginoon ang siyang magdagdag ng blessing sa mga salitang binasa natin. Siguro pwedeng ipaling na lang yung blower doon sa brother. Pakisuyon lang. So sa oras na ito ay salamat sa biyaya ng Panginoon at muli na tayong narito sa gawain ng Panginoon. At bagamat totoong mainit ang ating panahon, pero salamat sa Diyos na hindi makakahadlang sa atin ang anumang bagay, kundi tayo'y narito pa rin para sa pagsamba, pagpupuri sa Panginoon, at higit sa lahat ang pakikinig ng Kanyang mga salita. At sa sandaling ito ay nais kong mag-share sa inyo ng isang kaisipan. At alam ko na ang bahaging ito ay alam kong hindi natin matatapos, pero yung huling part nito ay gusto kong ilaan sa darating na Sunday. Gusto kong pag-usapan natin ang may kinalaman sa the grace of God, sa biyaya o ang biyaya ng Diyos. At alam ko mga kapatid na ang biyaya ng Diyos ay hindi natin ito kayang malirip dahilan ito ay kalikasan ng ating Panginoon. At anuman na kalikasan ng Diyos, dahilan ng Diyos ay eternal, siya ay unlimited, ang kanyang hindi siya kayang masukat, kahit man ang kanyang biyaya, mga kapatid, ay masabi kong hindi rin natin kayang masukat ang bagay nito. Pero ang biyayang ito ay nagawang i-unveil o nagpasimulang mahayag sa bawat isa sa atin. At ito ay ang unang pinaka-expression ng biyaya ng Diyos ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Can say amen to that. Ito ang expression ng biyaya ng Diyos, ng kanyang ibigay ang kanyang bugtong na anak, at ang purpose ng kanyang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak ay upang ang bawat isa sa atin ay huwag mapahamak. Can you imagine that, na ganito ang napakasaganang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na ang bugtong na anak ng ating Panginoon, ng Diyos, ay kanyang ipinagkaloob para lamang ang bawat isa sa atin ay matubos. Alam nyo, makikita natin ang value ng isang bagay, ito'y sa pamamagitan ng halaga, di ba? Ang halaga ng bawat isa sa atin ay hindi natin ito minsan lubos na pagtatanto kung gaano tayo kamahal, gaano tayo kahalaga, at ang presyo po ng bawat isa sa atin
ay kasing katulad ng bugtong na anak ng Diyos. At naalala ko ang ating Panginoong Hesus, siya ay napakababa ng presyo na binigay ni Judas or kahit ng mga Pharisees para sa ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoon ay ibinenta lamang ni Judas Iscariot at sa halagang 30 putol at piraso ng pilak. 30 pieces of silver, ganun lamang ang kanyang, tiningnan niyang halaga ng ating Panginoon ay ang halaga lamang ng ating Panginoon sa paningin ng mga Pharisees at ng mga scribe at mga Hudyo sa panahong yun ay 30 pirasong pilak lamang. Ngunit hindi nila alam kung gaano kahalagang value meron. Dahil ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa aklat ng 1 John, kung di magkamali sa chapter 2, ang dugo ng ating Panginoon ay hindi lamang para sa ating kasalanan, kundi para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Amen. So makita natin gaano kahalaga at kalaki ang value ng dugo ng ating Panginoon, na ang kaya nitong i-cover. See? Kung ang mga halaga, mga kapatid, ang currency ito ay nagpapakita ano ang kaya niyang bilhin. Yung isang value ng pera ay nagpapakita ano ang kanyang kayang bilhin. Pero pinakita ng banal na kasulatan na ang cover ng dugo ng ating Panginoon ay ang kasalanan ng buong sanlibutan. Let's go i-quote ang verse na yan sa 1 John chapter 2. Ay pinakita rito, sabi rito ng verse 2 ng chapter 2 ng 1 John. So sa mga unang talata, kung ulitin natin puntahan natin ng verse 1, "My little children, I am writing this to you so that you may not sin, and if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for those of the whole world." So pinakita na ang pagiging pampalubag-loob ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo ito ay para hindi lamang sa ating kasalanan, kundi sa kasalanan ng buong sanlibutan. So gaano kalaki ang kayang i-cover ng ating Panginoon, at yan ang dahilan, mga kapatid, ng ang ating Panginoong Hesus ay mabayubay, ibigay ang kanyang sarili bilang hain at handog. Mula noon, natapos na ang lahat ng klase ng paghandog, sapagkat na-satisfied na ang justice na hinihingi ng Diyos. Praise God. Now, sa oras na ito, speaking about the grace of God, ay pinakita rito ng unang pagpapahayag ay ang verse na ating binasa tungkol ito sa ating Panginoon. Pinakita rito sa verse 14, "And the Word became flesh," at ito ay ang ating Panginoon na dating nasa anyong salita. Ang isang kaisipan na pinapakita rito, ang ating Panginoon na nasa kalalagayang hindi nakikita ay nahayag at nakita. Ang isa naman na pinapakitang idea dito ay ang ating Panginoon na siyang nasa propesiya. Ang ating Panginoong Hesus na nasa prophecy, dahilan ang laman ng propesiya sa Old Testament ay lahat ay nakasentro sa darating na Messiah o sa darating na Kristo. At siya ay naging laman. So the Word became flesh. So isang idea ang pinapakita rito. "And dwelt among us, and we have seen His glory, and the glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." Ang ating Panginoong Hesus, nang siya'y dumating sa ibabaw ng sanlibutan, ay punong-puno siya ng masaganang biyaya. Punong-puno siya ng biyaya. See? Full of grace and truth.
So ang kanyang dala-dala ay walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang dala-dala. At sabi dito ng sumunod na verse 15, sabi niya, si Juan Bautista ay nagpatotoo sa kanya. John bore witness about him and cried out, "This was he of whom I said, he who comes after me ranks before me." So ang pinapakita niya ay ang ating Panginoon ay mas mataas kaysa kay John the Baptist. Mas nakakataas siya, mas mataas ang kanyang rank, sabi rito. He who comes after me ranks before me because he was before me. Ito yung mahirap maintindihan, mga kapatid. Alam niyo ba na si Juan Bautista at ang ating Panginoong Hesus ay magpinsan sila. At ang naunang ipinanganak ay si John the Baptist, di ba? 6 months apart ang pagitan nila. Pero dito sinasabi niya, because he was before me. So ang pinapakita rito ay ang existence ng ating ang pinapakita rito ang kalalagayan ng ating Panginoon bago siya dumating sa ibabaw ng sanlibutan. Now, ang verse 16 ay pinakita rito at yan ay bahagi na gusto kong bigyan ng pansin kung aking isi-share ang bahaging ito. Ang part na ito ay gusto kong pakita sa inyo. So, ang verse 16 ay nagpakita na from His fullness, we have all received grace upon grace. Ang tinutukoy dito na pagdating ng kanyang kapuspusan, for from His fullness, ang pinapakita rito, for from His fullness, mula sa panahon ng kanyang kasakdulan o kasakdalan, ay sabi niya, tayong lahat ay tatanggap ng biyaya sa ibabaw ng biyaya. We will receive. We have all received grace upon grace. Now, ang nais kong bigyan ng pansin, mga kapatid, patungkol sa biyaya ng Diyos, ay papakita ko muna ito. Merong sabihin natin, tatlong level ng biyaya ng Diyos. The level na at bayaan yung inyong tandaan ng bahaging ito at kung maaaring inyong i-jot down ay inyong bigyan ng pansin. Ang tatlong bahaging ito na tinatawag na level ng biyaya ng Diyos base sa Scripture ay ang una ay yung tinatawag na common grace. Pangalawa ay ginamit dito yung salitang more grace. At mamaya maintindihan natin ang ilang mga bagay nito. Ngunit ang pinakahuli ay yung tinatawag na special grace. Now, hindi ko tatalakayin ang last part na ito na special grace, but gusto kong pagtuunan ng pansin ang dalawang bahaging ito, the common grace and more grace. Now, ang common grace ito yung tinatawag na level of grace that all creation can receive. So ito yung tinatawag na common grace. So, puntahan ko muna ang isang bagay at mamaya ko ulit babalikan ang bahaging ito. Dito sa ilang version na gusto kong basahin bago tayo magpatuloy, ay ang version ng TLV, ewan ko kung meron tayong version ng TLV, sa John chapter 1 verse 16, dahilan yung verse na yan ay so iba yung TLV dyan. No? Yung TLV sa akin is victory. Pero dito ang ESV version ay pinakita, for from His fullness, we have all received grace upon grace. So ang idea na pinapakita rito ay
sa panahon ng kanyang kasakdalan, ay tayo ay tatanggap ng biyaya sa ibabaw ng biyaya. So yung tinatawag na kung ikaw ay tumanggap ng biyaya, ay meron pang biyaya na kanyang inilaan na matatanggap ang bawat isa. So sa TLB, ay ang TLB version ay pinakita rito, out of His fullness, we have all received grace on top of grace. So yun ang bagay na pinapakita rito. Tayo ay tatanggap ng biyaya sa ibabaw ng biyaya. Ibig sabihin, kung sa mas madali nating salitang para ating maintindihan, ay yung tinatawag na patong-patong na biyaya. Diba? So kung ikaw ay tumanggap ng biyaya, ay ikaw ay meron pa siyang nakalaang biyaya na pwedeng matanggap. Now, tingnan natin sa ibang mga version. So pinakita ron, mostly ang mga version na aking nakita ay laging ginagamit yung salitang grace for grace, grace on grace, grace upon grace. And sabi rito, each of us has received one gift after another. Sa ibang version naman ay pinapakita na tatanggap ng kaloob at pagkatapos ng kaloob ay meron pang ibang kaloob na kanyang ibibigay o tatanggapin ng bawat isa. Gift after another because of all that the word is. So yung net version naman, we have all received from His fullness one gracious gift after another. At yung TLB ay we have all received grace on top of grace. Now mga kapatid, ang tinutukoy dito na fullness ng ating Panginoon, ang fullness ng ating Panginoon ay sa panahon na kanyang dalhin ng kanyang buhay sa cross sa Kalbaryo. Yung ibig sabihin na matapos niya yung gawain at gampanin na pinapagawa sa kanya ng Diyos Ama. At kapag kanyang matapos ang ganitong bagay, ng kanyang isigaw doon sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, it is finished. Natapos na. At sabi niya, Father, into thy hand I commit my spirit. At pagkatapos nun, nagampanan niya ang lahat ng bagay. At pagkatapos ng ganitong bagay, well, titingnan natin ang verse nito para ating mapagtanto. Ang verse na Hebrews chapter 5 verse 9. Tingnan natin ang Hebrews chapter 5 verse 9. Ito yung tinatawag na kasukdulan ng ating Panginoon o kasakdalan sa ibang version. Chapter 5 verse 9 ng book of Hebrews. Sabi rito, well, verse 7, starting verse 7, in the days of His flesh, He offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one able to save him from death, and He was heard because of His piety. So, ang pinapakita rito ay yung panahon ng ating Panginoong Hesus. Ang verse na ito ay eksakto sa panahon ng Gethsemane. Sa panahon ng Gethsemane, ang ating Panginoon ay nanalangin at siya ay ayon sa scripture, pinakita noon na siya ay 3 beses nanalangin of the same prayer, at yung kanyang panalangin ay kanyang sinasabi, Father, not my will, but your will be done. At ang sinabi niya rito, in the days of His flesh, sa panahon nang siya ay nasa laman, ay nag-alay siya ng mga panalangin at pagsusumamo na may malakas na tinig na umiiyak doon, tumatangis sa kanya na maaring magligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig, sabi rito. And verse 8, although He was a son,
he learned obedience from the things which he suffered. And verse 9, and having been made perfect. So yung verse na ito ay nagpapakita nang siya ay maging sakdal. See, yung tinutukoy dito ay yung makumpleto niya ang lahat ng mga bagay na pinapagawa sa kanya. And most especially, ang ating Panginoong Hesus ay nagbangon sa mga patay. Alam niyo ba mga kapatid, ang representation ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay ang kagaya ng high priest sa Old Testament kapag siya ay papasok doon sa pinaka-kabanal-banal ng dako, kapag ang high priest ay namatay at di na siya nakalabas ng buhay, ibig sabihin, hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang hain, ang kanyang handog. At ibig sabihin, ang kasalanan ng bayang Israel ay hindi napatawad. Dahilan, ang high priest ay hindi siya lumabas na buhay. Pero kapag siya ay lumabas na buhay doon sa temple, doon sa Holy of Holies, at siya ay nakita ng mga tao, ang buong bayan ay nagagalak sapagkat ibig sabihin, tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. At ang bayan ay pinatawad ang kanilang kasalanan. At ang nire-represent ng paglabas ng high priest ay ang resurrection ng ating Panginoong Hesus. Kaya pinakita ng 1 Corinthians chapter 15, kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi nagbangon sa mga patay, kung hindi siya nabuhay na maguli, tayo ay nasa ating mga kasalanan pa. At ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. So dahilan ng ating Panginoon ay nagbangon sa mga patay, ibig sabihin, ngayon, ang kapatawaran, ang eternal salvation ay kanyang nakamtan. Yun ang pinapakita rito. At sabi rito, and having been made perfect, he became to all those who obey him the source of eternal salvation. See, the source, ngayon ang ating Panginoon ay naging source ng lahat ng masaganang biyaya. At alam natin mga kapatid na ang kaligtasan ay isa lamang na bahagi doon sa biyaya ng Diyos. Isa lamang ito. Ito ay pasimula ng expression ng biyaya ng Diyos, yung kaligtasan na matatanggap ng isang tao. At alam nyo, sa pananaw ng ilan, ay ang kaligtasan is the very ultimate. Now, mga kapatid, ang kaligtasan ay pasimula pa lamang. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Sa ilan, para sa ilan, ay ang pananaw nila sa kaligtasan ay pag naligtas sila ay ito na yung kalubusan ng lahat. Pero mga kapatid, alam niyo ba, ang banal na kasulatan na nagpapakita na ang kaligtasan ay pasimula pa lamang ng biyaya ng Diyos sa isang tao. Kaya nga, may kita natin dito sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 8. Sabi ng verse na ito, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So ano ang salvation? Ano ang kaligtasan? Hindi ito na-earned. Hindi ito natin binabayaran. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito'y regalo. Ito'y grace. Ito ay biyaya. Ito'y kaloob. Ibig sabihin ng grace is favor. Hindi tayo deserve sa ganitong bagay. Hindi natin ito na-earn. Hindi natin ito nakuha sa anumang paraan. Ito ay ipinagkaloob sa atin. Ito ay regalo na ibinigay sa atin. At yun ay pagpapakita ng tinatawag na pasimula ng biyaya. Pero, alam nyo, binibigyan ko lang ng punto ang bahaging yan. Pero gusto kong puntahan natin, mga kapatid, yung level of grace. So, pinapakita ko yung bahaging ito. Now, balikan ko muna yung Luke chapter 13, verse 22. Tingnan nyo yung sabi ng ating Panginoon. Dahil sinasettle muna natin sa ating kaisipan yung salitang at His fullness, sa panahon ng kanyang kasakdalan,
ay tatanggap tayo ng biyaya sa ibabaw ng biyaya. So, biyaya at biyaya. So, sabi ng chapter 13, verse 22. Tingnan natin ang verse nito. Ito'y statement ng ating Panginoong Hesus habang siya ay nandito pa sa ibabaw ng lupa. Sabi rito ng verse 32. Yeah. Sabi rito, "Go and tell that fox, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow. And the third day, I reach my goal." Sa ibang version, ay pinakita naman yung version ng chapter verse 32. Tingnan nga natin sa King James Version. Ang King James Version ay sabi niya, and the third, sabi niya, "I cast out devils and do cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected." So naintindihan natin yung tinutukoy niya na, and the third day, ito yung kanyang resurrection, I shall be perfected. So ito yung tinatawag na kanyang fullness o yung kanyang kasakdalan na kanyang na maranasan na magiging daan para sa kanyang biyaya. Now, puntahan natin ngayon yung tinatawag na binibigyan natin ng pansin ngayon tungkol sa level of grace na ito. Now, ang unang bahagi nating nakita kanina, na unang bahagi ng biyaya ng Diyos ay yung tinatawag na common grace. Now, sa theology ay meron silang ibang pananaw sa ganitong bagay, pero it seems na merong kahawig pa rin. Pero tingnan natin ang tinutukoy na ito na common grace. Kanina, binanggit ko na yung tinatawag na common grace ay ito yung biyaya na tinatanggap ng lahat ng mga nilalang ng Diyos. Ito yung, kaya ito tinawag na common grace. Ito ay biyaya na natatanggap lahat ng tao, lahat ng klase ng tao, masama at mabuti, ang ganitong klaseng biyaya ay kanilang tinatanggap. Dahilan ang tawag dito ay common grace. Tingnan natin ang chapter 5 ng book of Matthew. Chapter 5, book of Matthew. Verse 45. Tingnan niyo ang verse na ito. Sabi ng verse na yan, ang verse 45 na lamang, dahilan ang mga unang bahagi ay pinapakita niya ang patungkol sa pag-ibig mo, ibigin mo kahit ang iyong kaaway. At ang verse 45, sabi rito, so that you may be sons of your Father which is in heaven. Yung praise na gusto kong bigyan ng pansin, sabi niya, For He causes His sun to rise on the evil and on the good. So pinakita diyan na ang Panginoon ay nagagawa niyang pasikatin ng araw sa mga masama at mga mabuti. At siya'y nagsusugo ng ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Now, ito yung paglalarawan ng common grace. Ang nilalarawan ng common grace ay kagaya ng araw. Yung araw, mga kapatid, hindi lamang niyan sinisikatan yung mga mabubuti, di ba? Tama ba? Nakakuha niyo yung punto ko. Well, kapag ang araw ay sumikat, masama, ang mga masama ay nakaka-benefit ng araw, at lalabas sila, gagawa sila ng kasamaan, pero at ang mabuti ay nakaka-benefit din ng araw. So, ganoon ang paglalarawan ng tinatawag na common grace. Ito ay nararanasan ng lahat ng mga tao, masama at mabuti. That is what you call the common grace. For He makes, so ang tinutukoy dito, He makes, ito'y ang Diyos. Dahilan ng Diyos lamang ang nagbibigay ng biyaya. So, ang common grace na ito ay hindi mo ito pwedeng i-specialize na sa'yo lang. Dahilan ito ay common grace,
ang klase ng biyayang ito ay tatanggapin ito ng lahat ng klase ng mga tao. Masama at mabuti, at matuwid at hindi mga matuwid. Kagaya rin naman ng ulan. Diba? Ang ulan kapag umulan, ay nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa hindi matuwid. Naalala ko ang isang example, dahilan ang ating Panginoon ay minsan nagbigay siya ng talinghaga. At doon sa ilan sa kanyang mga talinghaga, kapag ang trigo, di ba, ang trigo ang siyang source ng pagkain, tinapay sa Israel, sa atin naman ay yung palay. Well, kapag po umulan, hindi lamang po nauulanan yung palay, di ba? Kapag umulan, pati yung damo, pati yung mga pansirang damo na nakaka-apekto doon sa pananim, doon sa palay, ay lumalago rin. Lumalaki rin siya. So, ibig sabihin, ganun yung tinatawag na common grace. Ito'y klase ng biyaya ng Diyos na kanyang ibinibigay sa lahat ng klase ng mga tao. Masama, mabuti, matuwid, at di mga matuwid. Now, katulad din naman ito ng sabihin natin na yung biyayang ito ay provision ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang. Now, alam niyo ba mga kapatid, lahat ng klase ng mga nilalang ang Diyos ay obligado na sila ay pakainin. Diba? Pansinin ninyo ang aklat ng Matthew chapter 6 verse 26. Verse 26 ng verse na ito ay pinakita rito. Look at the birds. Sabi niya, tingnan nyo ang mga ibon. Sabi niya, hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, hindi sila nag-iipon sa kanilang mga bangan, ngunit, and yet, your heavenly Father feeds them. And sabi niya, ngunit, sa kabila na ang mga ibon na ito, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, ngunit sila ay pinapakain ng inyong Ama na nasa langit. Now mga kapatid, ang Diyos, by virtue of creation, ang Diyos ay Ama ng lahat ng kanyang mga creation. By virtue of creation, pag pinag-usapan ng pagiging creator, ang lahat ng kanyang mga nilalang ay pwedeng kilalanin ang Diyos bilang kanilang Ama, bilang sila ay mga nilalang. At sabi rito, at sila ay pinapakain ng Panginoon. At sabi rito, are you not more value than they? Hindi ba kayo mas malaki ang inyong halaga kaysa kanila? Now, alam niyo ba ang pinapakita rito? Ay ang lahat ng creation ng Diyos, creatures ng Panginoon, tao man o hayop man, ay ang Diyos ang magbibigay, nagpo-provide, nagbibigay ng pagkain sa bawat isa sa kanila. Alam niyo ang sabi ng ating Panginoon sa pangungusap na ito? Dito sa verse 32. Sabi ng verse 32, on the same chapter ng chapter 6 ng Matthew. Sabi niya, for the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things. So, ito yung pinakakahanap ng lahat ng mga Gentile, even yung tinatawag na mga hindi mananampalataya ang tinutukoy dito. Sabi niya, ngunit nalalaman ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang mga bagay nito. So, kailangan ng tao ang pagkain. In fact, sa book of Genesis, bago nilalang ng Diyos ang tao, nilalang muna ng Diyos ang pagkain na kanilang kakanin. Diba? Ang puno, ang mga halaman ay pinatubo hanggang sa ang mga isda at ilang pang mga hayop ay nauna bago ang tao nilikha dahilan
una munang kinumpleto ng Diyos ang kanilang pangailangan bago sila nilikha ng Panginoon. So, alam niyo mga kapatid, ang klase ng tinatawag na common grace na ito, ay ito yung mga bagay na tinatamasa ng tao. Pagpalagay na natin ang pagkain, ang pananamit, ang salapi, at ilang mga bagay na tinatanggap ng tao, ay ito ay common grace na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng mga tao. Ngunit, alam niyo ba, ang ilang mga tao ay nagmamalaki sila kapag sila ay mas nakakaangat sa iba. Dahilan, iniisip nila, mas mahal ako ng Diyos kaysa sa iyo kasi mas binibless ako ng Panginoon. Well, ang ganitong bagay ay masabi natin, kahit ang material na mga bagay na tinatamasa ng tao, ay ito ay may consider natin as common grace. Ito ay, pag sinabing common, ito'y pangkaraniwang klase ng biyaya na tinatanggap. So kahit man ang tao na mas maasenso ang kanyang buhay, ang ganitong bagay, ito ay common grace na ibinibigay ng Diyos sa lahat. Napansinin ninyo ang ilang mga bagay, ilan sa mga talata na ating bibigyan ng pansin, para ipakita na ang Diyos ay meron siyang obligasyon sa lahat ng kanyang mga nilalang. Sabi ng aklat ng Job chapter 38 verse 41. Sabi rito, in chapter 38 verse 41 ng book of Job, who provides the raven its prey, when its young ones cry to God for help and wonder about for lack of food. Sabi niya, kapag ang mga raven ay sila ay tumawag, ang mga raven ay yung mga uwak sa Tagalog, sinong naghahanda sa uwak ng pagkain niya? Pagka ang kanyang mga inakay ay nagsisidaing sa Diyos at nagsisigala sa kulungan ng pagkain. So, ibig sabihin, kahit man sa mga hayop, ang Diyos ay nagsusupply ng kanilang pagkain. Hindi sila pinababayaan ng Panginoon at di sila pababayaan ng Diyos sapagkat sila ay nilalang at nilikha ng Panginoon. So ito yung tinatawag na common grace na kanyang ibinibigay sa lahat, sa tao, sa hayop, sa sino man na pinapakita. So kapag ang mga inakay ay umiiyak at nangangailangan sila, it seems na yung kanilang pag-iyak ay para silang tumatawag sa Diyos na nangangailangan sila ng kanilang pagkain. At ang kanilang ina ang siyang nakakakuha ng pagkain. Usually, yung mga raven ay meron silang mga huling nakukuha at siyang binibigay niyang pagkain sa kanyang mga inakay. Now, pinakita rito sa isa pang talata sa chapter 147 ng Book of Psalms, on the same, sa ganitong kaisipan, sabi niya, He gives to the beasts their food, and to the young ravens that cry. So Psalms 147 verse 9. He gives to the beasts their food, and to the young ravens that cry. So pinapakita rito na kahit man sa lahat ng kahit man ang mga hayop ay pinagkakalooban ng Diyos ng kanilang pagkain. Kaya nga, masabi natin, ang sabi ng Panginoon doon sa chapter 6 ng Book of Matthew, bakit ka mag-aalala? Bakit ka mababalisa? Kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa ibon, nagbibigay ng pagkain sa mga uwak, sabi niya, masigit ka sa maraming mga maya, sabi ng banal na salita. So hindi, ang sabi ni Haring David sa kanyang pangungusap, ako'y naging maliit
At ngayon ako'y matanda na, pero hindi ako nakakita ng isang matuwid na pinabayaan at nagmalimos ng tinapay. So pinapakita rito na God is under obligation na bigyan niya ng pagkain ng lahat ng kanyang mga nilalang. At kung tayo ay higit pa kaysa sa marami mga ibon sa impapawid, ay mas higit niya na tayo ay kanyang pagkakalooban ng anuman sa ating pangangailangan. Sa 145 verse 15 and 16 ng book of Psalms. 145 verse 15. The eyes of all look to you. Pasanin niyo. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa iyo, sabi niya. The eyes of all look to you, and you give them their food in due season. You open your hand. You satisfy the desire of every living thing. See, lahat ng mga mata ay nakatingin sa iyo at sila at siya, ang Diyos, at siya ang nagbibigay ng pagkain sa kanilang kapanahunan. Binubuksan mo ang iyong kamay and you satisfy the desire of every living thing. Well, ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng tinatanggap ng tao dito sa ibabaw ng mundong ito ay biyaya ng Diyos sa kanya. Diba? Alam niyo, anong sabi ni Santiago sa James chapter 1? Sa book of James chapter 1, pinakita rito, tingnan natin ang chapter 1 verse yung isang portion dito na every good gift ay galing sa Ama ng kaliwanagan. Sino nakalala nun ng verse na yun? So merong portion dito. Yeah, verse 17. Verse 17 sabi dito, every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadows. Now, ang aking point dito mga kapatid, ano man ang bagay na tinatanggap ng tao, ito man ay maayos na klase ng pamumuhay, ito ay tawag dito ay common grace na tinatanggap ng tao. At dahilan ito ay tinatawag na common, ay lahat ng mga klase ng tao, masama at mabuti, ay nakakatanggap ng ganitong bagay. Naalala ko ang isang salmista na nagsabi, nakita niya yung isang taong masama. Yung isang taong masama ay, sa kabila na siya yung masama, nagtataka siya na bakit ang taong masamang ito ay yumayaman. Na tila ang kanyang, wala siyang alalahanin sa buhay, hindi kagaya ng isang mahirap. Pero, sa kabila na siya ay masama, ay meron siya ng ganitong mga bagay na dahilan doon sa kanyang tinatangkilik, lalo siyang nagmamataas sa kanyang sarili. At samantalang ang isang matuwid ay nakita niya na siya ay minsan ay nasa pangailangan. Pero sabi niya, naintindihan niya nang siya'y manalangin minsan sa Panginoon at binuksan ang kanyang kaisipan. Sabi niya, sa kabila na ang mga masama ay nagiging masagana, sila ay kagaya ng damo na isang panahon, sila ay matutuyo at malalanta. At sila ay susunugin sa apoy. So, nakita niya, mga kapatid, ang ilan sa pinakamainam na bagay na ating makikita ay kapag ang Panginoon ay nagbukas ng ating mga kaisipan at naintindihan natin ang layunin at ang plano ng Diyos. Now, dito sa common grace na ito, ay this common grace, hindi po ito ang saving grace. Gusto kong maintindihan natin,
Ang biyayang ito na binibigay ng Diyos sa mga tao ay mga material, pisikal, pagkain, at ilang pang mga bagay. Pero ang biyayang ito ay hindi ito magliligtas sa kanila. Hindi ito magliligtas sa kanila. This is just common grace. Ito'y mga ordinaryong biyaya. Ito man ay sa anumang klase ng bagay. So, iwanan ko ang bahaging ito. Dahilan, meron pa akong isang klase ng biyaya na gustong bigyan ng pansin sa gabing ito. Now, i-reserve ko yung isang klase ng biyaya, mga kapatid, na ito ay special grace. At pag sinabing special grace, ito ay hindi lahat ng tao tatanggap. Nakaka-relate ba kayo, mga kapatid? Hindi lahat ng tao ay makakatanggap. Pero, puntahan muna natin yung pangalawang bahagi. Yung tinatawag na more grace. I hope nakuha niyo yung common grace. Yung common grace ay mga material na bagay na tinatanggap ng mga tao. Yung minsan po nakakapanood ako ng ilang mga celebrity na dahilan sa napakaraming project at sila'y sumisikat at sila'y umuunlad at sila ay maraming mga casting at ilang pang ano ba yan, marami silang mga projects. Sabi nila, ako'y wala nang mahiling sa Diyos. Wala na akong mahiling sa Diyos. Binigay na ng Panginoon sa akin lahat. Well, alam niyo yung kanilang tinatamasa is just common grace. Yan ay common grace na ito ang klase ng biyaya. Inuulit ko, ang klase ng biyayang ito, it is not a saving grace. Hindi ito magliligtas sa kanila. Pero, puntahan ko yung salitang more grace. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay napakaraming biyayang nakalaan. Diba? Kung ang tao ay masiyahan sa mga biyaya dito sa ibabaw ng lupa, mga bagay na material, well, sabi ni Apostol Pablo, ang taong yan ay kaaba-aba at kahabag-habag ang taong yan. Kung ang kanyang pananaw lamang sa buhay na ito ay kanyang career, kanyang pagyaman, siya ay magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng malaking bahay, magkaroon ng magandang kalalagayan sa buhay, well, sabi ni Apostol Pablo, ang kanyang klase ng buhay, ang taong yan ay kahabag-habag. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 15. Now, pinakita rito ni Apostol Pablo. Pinakita ko kanina yung isang portion ng chapter 15. Pero verse 17 tingnan natin. Verse 17 ng chapter 15, 1 Corinthians. And if Christ has not been raised, your faith is worthless, and you are still in your sins. Then those also, so pinapakita niya na kung si Kristo ay hindi nagbangon sa mga patay, kung ang ating Panginoon ay namatay lamang at hindi na bumangon na kagaya nila Muhammad, kagaya nila Buddha, kagaya ng ilang mga religious leader, well, ang mga follower niya ay wala pa ring pag-asa. Ngunit, ang pinaka-foundation ng Kristyanismo, ng pananampalataya na itinayo ng ating Panginoon ay ang bukas na libingan. It is the resurrection of our Lord Jesus Christ. So dito, if Christ has not been raised, your faith is worthless. Ang pananampalataya ng tao ay walang kabuluhan, walang katuturan. Kayo ay nasa inyong mga kasalanan pa. Then those also have fallen asleep in Christ have perished. See, sila na mga namatay kay Kristo ay nangapahamak. And if we have hope in Christ in this life only, we are of all men
most to be pitied. Tingnan nga natin sa wikang Tagalog. Sabi rito, kung sa buhay lamang na ito, kay tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Well, kung ang pananampalataya ng tao kay Kristo ay para lang makakain siya, para lang siya ay gumaling sa kanyang karamdaman, para lang siya ay maging maayos ang kanyang buhay at ang lahat ay ang blessing lamang dito sa ibabaw ng mundo ang kanyang gustong matanggap na kanyang hihilingin kay Kristo, kung yun lamang ang kanyang mindset, nakakahabag ang taong yan dahilan napakaraming bagay na nakalaan ang Panginoon para sa tao. Napakaraming bagay dahilan ang sabi ng verse na ating binasa kanina, it is grace on top of grace. It is grace upon grace. Kung ikaw ay tumanggap na ng biyaya, ay meron pa siyang nakalaang biyaya pa na pwede mong matanggap. So, puntahan natin yung isang bahagi naman ng salitang more grace. At now, mga kapatid, alam niyo ba, this more grace ay hindi ito matatanggap ng lahat. So, we can consider it na ito ay isa sa bahagi ng special grace. Now, tingnan natin. Puntahan natin ang James chapter, Book of James chapter 4. James chapter 4. Verse 6. Tingnan niyo yung verse na yan. Sa ibang version, gusto ko munang gamitin yung ESV version. Ang ESV version ay sabi rito, but He gives what? More grace. Nakita niyo ba, mga kapatid? But He gives more grace. Siya ay magbibigay ng lalong biyaya. Pero sabi rito, therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to whom? To the humble. So, dito sa bahaging ito, ay makikita natin na ang ganitong klaseng higit na biyaya ay hindi matatanggap ng lahat ng mga tao. It is special grace. Ito ay higit na biyaya. Ang more grace na ito ay mostly matatanggap nino ng mga taong nagpapakumbaba. Ibig sabihin, ang sino mang hindi magbababa ng kanyang sarili, hindi niya tatanggapin ang ganitong klaseng biyaya. Nakuha niyo yung punto? It is the scripture. Ito yung scripture na nagsabi na hindi ito matatanggap ng nagpapalalo. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, higit pang biyaya. Doon sa NASB na binabasa natin kanina, ang tawag naman diyan ay greater grace. See? Tingnan natin yung NASB. But He gives a greater grace. Sino gusto makatanggap dito? But mga kapatid, tandaan ninyo, itong klase ng biyayang ito ay hindi matatanggap ng lahat, kundi sila lamang na nagpapakumbaba. Now, tingnan ninyo ang idea, mga kapatid. Ang idea ito'y kagaya ito'y parang principle. Sa panahon na malakas ang ulan, saan mostly bumabaha? Diba? Bumabaha doon sa tinatawag na mga low-lying area. Diba? Ito lang hindi maganda, sa mga low-lying area ay para silang tawag dito ay catch basin.
Di ba? Dahilan ito ay parang catch basin, lahat ng gravity, ng dahilan because of gravity, ang tubig ay bumabagsak at kung saan yung lugar na mababa, doon nananatili yung tubig. So kung i-consider natin, well, hindi magandang bagay yung baha. Pero mga kapatid, ganun ang idea ng more grace na ito. Kung saan naroon yung mas mababang lugar, dun bubuhos ang masaganang biyaya. Diba? So, kung isang lugar ay mataas, well, pwedeng bumagsak ang ulan, pero later on, siya aagos at maiwan siya na walang tubig. Pero yung tubig na yun ay pupunta doon sa mga low-lying area. Kaya nga sumunod na pangungusap dito, submit yourselves therefore to God and resist the devil and he will flee from you. Submit yourselves. So pinakita niya, si Apostol Pablo, si Apostol Pedro ay nangusap ng ganitong bagay. Sabi ng chapter 5 ng book of 1 Peter, 1 Peter chapter 5 verse 5. Pinakita rito na, sabi niya, you younger man, likewise, be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility toward one another. Ito ang payo ng banal na kasulatan, mga kapatid. Sabi rito, basahin natin sa Tagalog, sabi niya, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda, o kayong lahat. See, ang bawat isa, kayong lahat ay mga bikis ng kapakumbabaan. Sapagkat ano ang magiging dulot nito? Sapagkat ang Diyos ay nagbubuhos ng lalong biyaya sa mga nagpapakumbaba. Mga bikis kayo ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran sa isa't isa sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang, God opposes the proud, sumasalangsang sa mga mapagmataas. Sabi niya, sa mga palalo, ngunit siya datapat nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Now, ibig sabihin mga kapatid, pwede ang isang tao meron ng ganitong biyaya, pero ang isa ay madideprive sa ganitong klase ng biyaya. Do you get the idea? Merong isa ay lalo siyang bubuhusan ng ganitong biyaya habang siya ay nagbababa ng kanyang sarili. And this is principle, mga kapatid. Ang principle na ito, ang principle po ay ito ay mystery. Pero hindi ito sekreto. Ito ay in a form of mystery sapagkat kapag naintindihan mo yung principle, at paano, di ba? Yung minsan lagi kong ginagamit na example, yung magsasaka na nagtanim doon sa bulubundukin at merong ang ginawa niya, nakakita siya ng bukal doon, hindi siya nagtanim ng kanyang pananim sa itaas, kundi nagtanim siya ng pananim doon sa ibaba ng bukal at ang kanyang ginawa ay naghukay na lang siya ng kanal dahilan sa gravity, naintindihan niya yung law ng gravity at pinadaloy niya yung tubig doon sa kanyang pananim at wala siyang kaproblema sa pagdidilig. So, ibig sabihin, ang biyayang ito ay bibigay ng Diyos sa mga nagpapakumbaba. At ang hindi nagpapakumbaba ay madideprive sila ng ganitong klaseng biyaya. At may mga tao na bubuhusan ng Diyos ng masaganang biyaya dahilan sila ay nasumpungan ng Diyos na sila ay mababa, nagpapakumbaba. Sabi ng book of Matthew, pinakita ron, blessed are the meek, for they shall be called. Tingnan natin yung maamo, chapter 5 ng book of
they shall inherit the earth, di ba? So pinakita roon ang ganong pangungusap. Now, puntahan ko ang isang talinghaga na pinahayag ng ating Panginoon. So, He gives more grace because He resists. Sa ibang version, ginamit yung salitang, He resists the proud but gives more grace to the humble. Tingnan natin ang isang talinghaga ng ating Panginoon sa aklat ng Luke chapter 18. Sa Luke chapter 18, ang ating Panginoon ay nagbigay siya ng isang talinghaga. Sabi rito sa mga starting verse 9. Sa verse 9, sabi ng ating Panginoon sa bahaging ito, siya ay nagbigay ng isang talinghaga. At sabi rito, verse 9, at kanyang sinilita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili. Nagbigay siya ng talinghaga at ang kanyang in-address ay mga taong, sabi rito, He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous. Sinalita ng ating Panginoon ang klase ng talinghaging ito sa kanila ng mga taong nagtitiwala sa kanilang sariling katwiran and treated others with contempt at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. So, sa talinghaga ng ating Panginoon na ito, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin, ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Well, kapag hindi mo maintindihan yung salitang fariseo at yung maniningil ng buwis, ay hindi mo maintindihan ang buong talinghaga. Ang mga pariseo, mga kapatid, ay mga taong ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid sila. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay banal sila. At ang problema, sabi ng unang pangungusap ng ating Panginoon, na nagpapanggap na sila'y matuwid o nagtitiwala sa kanilang sarili, sa kanilang katwiran, at hinahamak naman ang iba. Diba? So, sabi niya, merong dalawang tao. So, yung pariseo, naintindihan niyo na, ang pariseo ay ang paningin nila sa kanilang sarili, ay matuwid sila. At ang isa'y maniningil ng buwis. Ang maniningil ng buwis, mga kapatid, ay makasalanan. Dahilan, sa example, alam natin, sabi pa nga, pag nasa custom ka, ay medyo hindi magandang kalalagayan. So, sa panahon noon, ang isang maniningil ng buwis ay malimit sila na nasusuhulan. Diba? Dahilan, pera yung kanilang klase ng trabaho at mostly, at si Zacchaeus ay isa siyang maniningil ng buwis. At nang si Zacchaeus ay makonvert sa ating Panginoon, ay sabi niya, Panginoon, kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa mga dukha. At kung meron man akong nagawang nadaya na sino man, isosooli ko ng 4 times. Isosoli ko ng 4 na dubli. So, ibig sabihin, prone si Zacchaeus sa ganitong klase ng kasalanan na siya'y nakakapangdaya. So, mostly, ang mga maniningil ng buwis ay mga taong makasalanan. So, merong dalawang tao, isang pariseo at isang maniningil ng buwis ang pumunta sa templo. Ang pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga lalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. So, ang problema dito sa pariseo, matuwid siya, pero nagtitiwala siya sa kanyang sariling katwiran, sa kanyang pagiging matuwid, at ang
malalang problema niya ay hinahamak niya naman ang iba. Yun ang malaking problema, mga kapatid. Okay sana yung kanyang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang kanyang pagiging matuwid ay tingnan niyo yung kanyang pinapakita. Ulitin ko. Ang Pariseo ay nakatayo na nanalangin. Well, maring nakataas ang kanyang kamay, nakatingala sa langit at nagmamalaki. Sabi niya, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, liko, mga ngalunya, o hindi gaya ng maniningil ng buwis na ito. Sabi niya, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Yung pag-aayuno, mga kapatid, ay ito ay nagiging daan upang tao ay maging paraan sa kanyang pagiging spiritual. Pero ang problema, yung kanyang pag-aayuno ay kanyang pinapakita sa mga tao at kanyang ipinagmamalaki 2 beses o 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinangkamtan. See, itong problema doon sa Pariseo. Well, ang kanyang pagiging righteous ay maganda. Pero kapag siya ay nagmalaki na, yung kanyang righteousness ay nawawala sa kanya. Nakuha niyo, mga kapatid? Yung kanyang righteousness ay nawawala. Yung ginagawa niyang righteousness na kanyang ipinagmamalaki, na kanyang ikinukumpara sa ibang mga tao, yung righteousness na yon ay parang nadideduct sa kanya. Naliles sa kanya, nawawala sa kanya. Yung supposed to be na account na ilalagay sa kanya ay nawawala sa kanya. Ngunit sabi nito, datapwat, verse 13, datapwat ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo. Kung ang Pariseo ay lumapit doon, kumbaga kung merong altar na naroon, ay napakalapit niya sa altar at doon siya nanalangin. Samantalang yung isang maniningil ng buwis, isang makasalanan, ay nakatayo sa malayo. At sabi rito, ay halos ayaw niyang itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Bakit? Dahilan sa tingin niya sa kanyang sarili, guilty siya sa kanyang kasalanan. Hindi man lamang niya maitingin ang kanyang mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Ang lalaking ito, mga kapatid, ay isang makasalanan. Alam niya, tanggap niya sa kanyang sarili. Alam niya na siya ay makasalanan. At di siya halos makalapit doon sa altar, doon sa dambana, at kanyang dinadagukan ng kanyang sarili at kinoconfess niya sa harapan ng Panginoon, mahabag ka sa akin, ako'y isang makasalanan. Ngunit anong sabi ng ating Panginoon? Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakumbaba at nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Mga kapatid, this is God's principle. Yung more grace na ito ay hindi niya ibibigay sa lahat. Ito ibibigay niya sa mga selected people. Sa mga nakikita ang Diyos ang humahatol dito. Hindi, ang magbibigay nito ay ang Diyos. Hindi ang tao ang siyang susukat sa kanyang sukatan, kundi ang Diyos mismo ang siyang nagbibigay ng ganitong bagay, ng ganitong klase ng biyaya, base doon sa kanyang pagkakilala doon sa tao. Na mga kapatid, maintindihan natin ang ganitong bagay na ang righteousness ng isang tao ay nababaliwala
kapag ito'y kanyang ipinagmamalaki. Tingnan pa natin ang isang bagay. Alam nyo, dahilan ang verse na yun na binasa natin kanina, ay sabi ng unang verse na binasa natin kanina, nagbigay siya ng talinghaga sa mga nagsisiasa sa kanilang sarili at nagpapanggap na sila'y matuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng iba. Ibig sabihin, hinahamak nila ang ibang tao. Yun ang naging demerit doon sa kanyang supposed to be merit sa kanya. Ang naging demerit sa kanya ay yung paghamak niya sa iba. Kaya't mag-ingat tayo mga kapatid. Kung ikaw ay inabot ng biyaya ng Diyos, ay huwag mong hamakin ang iba kung sila man ay makasalanan. Kung merong makasalanan, ay huwag mong sabihin ay buti pa ako ay inabot ng biyaya ng Diyos, ako ay nabubuhay sa ganitong bagay, hindi ako katulad ng taong yan. Well, mag-ingat tayo, baka yung ating katwiran na ating tinitingnan ay mawala sa atin. Na ang biyayang yun ay maibigay doon sa mga nagpapakumbaba. Now, tingnan natin ang isa pang bagay. Aklat ng Proverbs chapter 6 verse 17. Tingnan nyo, merong 6 na bagay na kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Dahilan, titingnan natin yung salitang God opposes the proud at resist the proud, tinatanggihan niya. Ibig sabihin yung kanyang tinatanggihan ay hindi niya kinalulugdan. At di lamang basta kinalulugdan, kanyang ito ay abomination. Tingnan natin ang Proverbs chapter 6 verse 16 muna. There are 6 things which the Lord hates. Tandaan na natin ito mga kapatid. Merong 6 na bagay na kinapupuutan ng Diyos. Hindi ko iisa-isahin, pupuntahan ko lamang ang pinakauna. At inyong basahin sa inyong mga banal na kasulatan, ano-ano ang 6 na yan. Pero pupuntahan ko lamang ang unang-unang bagay, ang verse 17. Sabi ng, merong 6 na bagay na kinasusuklaman ng Panginoon, na ayaw ng Panginoon. Number 1 is, the haughty eyes. The haughty eyes, a lying tongue, that shed innocent blood. Usually, yung tinatawag na lying tongue, ito ay yung sumasaksi ng bulaan para ang isang tao ay mapahamak. At sabi ng ating Panginoon, isa sa kautusan na kanyang inutos, huwag kang sasaksi ng hindi totoo. At yan ay kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. That shed innocent blood. Pero yung verse 17, mga kapatid, ay yung unang-una, ang number 1 sa list ng 6 abomination to Him. Ang 6 na kinapupuutan ng Diyos. At sabi rito, there are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to Him. 7 ang bagay na kasuklam-suklam sa Kanya. And number 1 is the haughty eyes. What is the haughty eyes? Ano yung haughty eyes? Yun po yung ginawa ng Pariseo doon sa kanyang kapwa. Yung kanyang paghamak doon sa kanyang kapwa. Na kanyang sinabi, hindi ako katulad ng taong ito. Ako'y matuwid. Ako'y nag-ayuno 2 beses sa isang linggo. Ako'y hindi magnanakaw, hindi ako mangangalunya, hindi ako gumagawa ng ganitong bagay, hindi ako katulad ng taong ito. So number one thing is the haughty eyes. The haughty eyes ay yung pagtingin mo ng hamak sa iyong kapwa. Ang paghamak mo sa iyong kapwa ay isang daan upang hindi ang taong ito ay hindi buhusan
ng saganang biyaya ng Diyos. Ito ay ibibigay niya sa mga nagpapakumbaba, sabi niya rito. So, sa God's Word version ng sa God's Word ay ang ginamit dito ay arrogant eyes. Alam niyo yung arroganteng paningin? Yung mapanghamak. Diba? Arrogant eyes. Sa King James Version naman, King James Version ay a proud look. Ang isang mapagmalaking tingin. Yung mapagmalaking tingin ay ang tingin mo sa iyong sarili ay mataas ka at yung iyong kapwa ay hamak. At sabi rito, there are 6 things that the Lord hates. And the number 1 is the haughty eyes, the arrogant eyes, or a proud look. Alam nyo, ang ating Panginoon sa Old Testament ay meron siyang binilin, sabi niya, dahilan sa Old Testament, kapag every 50 years ay meron tinatawag na Year of Jubilee. Ang Year of Jubilee ay ito yung lahat ng merong pagkakautang. For example, meron akong pagkakautang o kaya ako ay nagpautang sa isang tao. Sa araw ng Jubilee, sa Year of Jubilee, as the Year of Release, lahat ng mga may utang ay makiging malaya. Kahit hindi sila nagbayad ng kanilang pagkakautang, ay makakalaya sila. Dahilan, yun ay tinatawag na Year of Jubilee, the 50th year. At ito yung example ng ating Panginoon. Kapag merong isang tao na lumapit sa iyo at nasa kanyang matinding pangangailangan, at siya ay humihiram sa iyo, ang sabi natin, Panginoon, huwag kang magkakaroon ng masamang paningin, masamang mata. Ngayon sabihin, well, ang problema, pag pinakautang ko siya, next year, Year of Jubilee na, hindi niya na ako babayaran. Kaya buti pa, hindi ko na lang siya pautangin. At sabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ganong masamang kaisipan, paningin sa iyong kapatid. So, pinakita niya ang ganitong bagay. So, arrogant eyes, haughty eyes, ay pinakita rito na isa sa bagay na kung isang tao ay siya'y nasa katwiran, mainam ang matuwid na bagay. Pero, kapag siya ay nagpasimula ng nagmalaki, yun na ang pagpasimula ng pag-alis niya o pagiging kalaban niya ng Diyos. Dahilan, alam nyo, ang pinakaunang dahilan kung bakit si Goliath ay natalo, nakita natin, nang siya ay magmalaki at nang kanya'y insultuhin ang hukbo ng Israel. Now, tingnan natin mga kapatid. Tingnan ninyo puntahan natin ang dahilan, ang pinag-usapan natin dito ay yung pagbubuhos ng Diyos ng lalong biyaya. Sino sa atin ang nais ng lalo pang biyayang ito? Well, there is a principle. Merong ganitong klase ng principle na pinapakita. Sabi niya, dalhin mo ang iyong sarili sa ilalim ng magpakumbaba, sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, at ikaw ay kanyang itataas sa takdang panahon. Tingnan niyo ang Psalms chapter 138. Psalms 138 verse 6. 138 verse 6 ng Book of Psalms. For though the Lord is exalted, yet He regards the lowly. Sabi niya, sapagkat bagamat ang Panginoon ay napakataas. Pansinin ninyo mga kapatid. Bagamat ang Panginoon ay napakataas, pero hindi niya hinahamak
ang sino man, kundi, sabi niya, kanyang ginagalang sila. Sabi rito, gumagalang din sa mababa, ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. For though the Lord is high, yet He regards the lowly, but the haughty He knows from afar off. Ang palalo, ang mapagmalaki, malayo pa lang, ay kilala na sila ng Panginoon. But sabi rito, He regards. Yung verse na yan ay nagpapakita, He regards. Nagbibigay siya ng pansin, kanyang ginagalang, binibigyan niya ng pansin ang mga nagpapakumbaba. Sa Job chapter 22 verse 29, ang verse na yan ay nagsasabi ng ganito, yung last phrase na lang, and the humble person He will save. The humble person He will save. He saves the lowly. Sa Proverbs chapter 3 verse 34, sabi rito, 3:34 ng book of Proverbs, though the scorners, he is scornful, but to the humble, he gives what? Favor. Nagbibigay siya ng favor. Favor is grace. Favor, ang favor na ito ay nabigyan na natin ng pansin. Ito ay kagandahang loob ng Panginoon. Nagiging magaan siya para sa iyo. Toward the scorners, he is scornful. See? Sabi dito, sa mga manunuya, siya isang manunuya din. Ngunit sa mga mapagpakumbaba, He gives favor. Chapter 29, verse 23, Book of Proverbs. One's pride will bring him low. See? One's pride will bring him low. Ang pagmamataas at pagmamalaki ng isang tao ay dadalhin siya sa mababang kalalagayan. One's pride will bring him low, but he who is lowly in spirit will obtain what? Honor. Ito yung sinabi ng Book of Peter. Sabi ni Peter, manatili kayo sa pagpapakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. At kayo ay kanyang itataas sa takdang panahon. There is an appointed time. But he who is lowly in spirit will obtain honor. Ang honor na ito ay karangalan. Well, naalala ko mga kapatid, ang buhay ni Mardoqueo. Siya ay nanindigan sa mga salita ng Panginoon, pero ginawa niya ang isang bagay, hindi niya pinagmalaki. Sinabi niya yung plot sa hari, kay Haring Ahasuerus, sinabi niya lang kay Esther, may 2 taong nagbabalak sa buhay ni Haring Ahasuerus, at inimbestigahan, nalaman ni Esther, pinaimbestigahan, at tama yung kanyang balitang ibinigay, at pinatay yung nagtatangka sa buhay ni Haring Ahasuerus. Ngunit wala siyang parangal na tinanggap. Hindi siya binigyan ng parangal, pero okay lang sa kanya. Panatili siya sa paninindigan, pero sa panahon na kinakailangan, doon siya iniangat ng Panginoon. Diba? Naalala ninyo? Kung kailan siya gustong ipapatay ni Haman, doon siya itinaas ng Panginoon. At nang siya itinaas ng Panginoon, hindi na siya pwedeng masaling dahilan. God honored Mordecai. So pinakita nito, one's pride will bring him low. Kasi yung pride ni Haman ay nagdala sa kanya sa kababaan. Ibinaba siya, ipinahiya siya ng Panginoon. Ngunit,
sila, but he who is lowly in spirit will obtain honor. Chapter 23, verse 12 ng Book of Matthew, sinabi ng ating Panginoon sa verse, dahilan, nangungusap siya sa chapter 23 ng Matthew about the Pharisees, the scribes. Woe to you, Pharisees, scribes and Pharisees. Kanyang pinapahayag ng ganitong bagay. Pero in verse 12, sabi ng chapter 23, for whosoever exalt himself will be humbled, and whoever humble himself will be exalted. Well, ano itong more grace na ito, mga kapatid? Ano itong more grace na ito na hindi ito matatanggap ng lahat? Ang common grace ay pwede itong matanggap ng bawat isa, ng lahat ng mga tao, matuwid, liko, masama, mabuti, pwede lang matanggap ang common grace dahil ang common grace na yan ay available sa lahat at pwedeng matanggap. Diba? Kapag ang tao nagsikap, kapag ang tao gumawa ng ilang mga bagay, pwede lang matanggap ang mga biyayang yan dito sa ibabaw ng lupa. But there are grace na ito ay special. At ang klase ng biyayang ito ay hindi ito para sa lahat, kundi ito ay nakukuha by principle. Sa pamamagitan ng tinatawag na principle na ito. Sabi ng chapter 1 ng Book of Luke, verse 52, pinakita rito ng pangungusap na ito. Ito, if I'm not mistaken, ito ay pangungusap ni Zechariah na tatay ni John the Baptist. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble state. Ibinaba sila ng mga makapangyarihan mula sa kanilang luklukan, sa kanilang mga trono, at itinaas ng Panginoon sila na nasa mababang kalalagayan. Well, mga kapatid, praise God, kung ang common grace nito ay matatanggap ng lahat, but this kind of grace is unique, at ito ay ito'y matatanggap provided ng isang tao ay maintindihan niya ang ganitong principle. And this principle, mga kapatid, ay napaka-accurate. Ito'y hindi kailanman magmimintis. How many believes that? Hindi ito magmimintis dahil ito ay sinabi ng Panginoon at ito ay sistema na inilagay mismo ng Diyos. This kind of grace, mga kapatid, ay kanyang nakalaan sa bawat isa na makasumpong ng biyaya sa harapan ng Panginoon. Praise God. Palakpakan natin Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo sa gabing ito at ating tapusin ang ating gawain. So, sama natin sa prayer this coming Sunday, pagtuunan natin yung klase ng biyayang ito that this is special grace. Ang biyayang ito ay special at ito ang kanyang nilaan sa mga espesyal na mga tao. Praise God. Awitin natin yung isang awit, to God be the glory for all the things that He has done. Sa Kanya lamang ang lahat ng kapurihan. Sa Kanya lamang lahat ng kaluwalhatian. Dahilan Siya ang Ama ng lahat ng mabubuting kaloob na pwedeng tamasahin ng sino man. At Siya ang nagbibigay. Siya ang nagsasabi kung ang taong ito ay karapat-dapat ng ganitong klaseng biyaya. At Siya rin ang nagpapasya kung ang tao ay hindi pwede sa ganitong klase ng biyaya. Awitin natin ang awit na yun. Ang biyayang ito, mga kapatid, ay hindi ito pwedeng nakawin. Hindi nila pwedeng lalangan ang Panginoon sa ganitong klaseng biyaya
Diyos ang siyang magpapasya kung kanino ang klase, ang biyayang ito ay kanyang ipagkakaloob. At walang iba, hallelujah, na paraan upang makamit ang ganitong klaseng biyaya. Kahit ang sino man ay hindi magnasa ng biyayang ito, ngunit kung siya ay masusumpungan ng Panginoon sa kapakambabaan, kahit hindi niya hilingin, kahit hindi niya hanapin ang ganitong klase ng biyaya, ito ay pagkakaloob ng Panginoon sa kanya. Pinakita ang karangalan, ang pagliligtas, hallelujah, ang pagtataas ng Panginoon ay kanyang maranasan, hallelujah, kung siya ay masumpungan sa ganitong bagay. Tayo dumulog sa panalangin ng Diyos sa oras na ito, Panginoon. Sa liwanag ng iyong mga salita, Lord, ay patuloy mong pinapakita sa bawat isa amin. Lord, there are common grace, Lord, na ito'y pwedeng matanggap ng lahat ng klase ng tao. Masama, mabuti, liko, at mga matuwid. Lahat, O Diyos, ay pwede nilang matanggap this common grace. But there are grace, Lord, merong biyaya, Panginoon, na iyong inilaan, na ito ay espesyal para sa ilan lamang, sa iyong mga anak, O Diyos, na masumpungan. Talala namin ang sinabi ng iyong mga salita, let this mind be in you as it was in Christ Jesus. Na siya, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, ay hindi niya winaring ang pagkapantay sa Diyos, kundi bagkus kanyang hinubad ito at nagsaplot na kagaya ng isang alipin at nagpakababa ang isang napakababang kalalagayan at naging masunurin at ang pagiging masunurin sa cross hanggang sa kamatayan. Panginoon, isa sa paglalarawan ng tinutukoy na sakdal na pagpapakumbaba sa iyong harapan ay ang pagtalima sa iyong salita. Ang pagkilala, Panginoon, hindi ng aming kagustuhan, hindi ng aming sariling paraan, hindi ng aming mga bagay na iniisip na mabuti sa aming sarili, kundi lahat ng ito ay aming iisantabi at tatanggihan at kikilalanin ng iyong kaparaanan ang siyang tama, ang iyong kaparaanan ang siyang wasto, ang iyong wisdom ang siyang perfect, Lord, at hindi ang aming kaisipan, Panginoon Diyos. Lord God, tulungan mo kami sa uling mga araw nito na kami, hallelujah, ay isubmit namin ang aming sarili sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Dalhin namin sa pagpapakumbaba ang aming sarili, Panginoon, hallelujah, sa ilalim ng iyong makapangyarihang kamay at merong takdang panahon na iyong itataas, O Diyos, ang bawat isa. Panginoon, hallelujah, naalala namin ang mga magkakaibigan, Panginoon, paano sila nanatili sa pagpapasakop sa iyong mga salita na hindi nila winari na mahalaga ang kanilang sarili at handa silang mamatay, Panginoon. Hallelujah. Manatili lamang sila sa pananampalataya. Hallelujah, sa nag-iisang Diyos. At pagkatapos ng pangyayari, Panginoon, iyo silang iniangat, iyo silang tinaas, sila Shadrach, Meshach at Abednego. Si Daniel, Panginoon, ay yung tinaas sa takdang kapanahunan. Hallelujah, sapagkat sila ay nagpasakop sa iyong mga salita. Lord God, sa uling araw nito, masumpungan mo kami sa ganitong kalalagayan. Hallelujah. Masumpungan mo kami, Panginoon. At kung meron mang, hallelujah, makita ka na anumang kataasan sa buhay ng bawat isa amin, at pag kagustuhan namin o pag sarili naming paraan, Panginoon Diyos, lahat ng ito ay aming sinusuko sa iyo at nais naming, hallelujah, ibuhos mo sa amin ang iyong masaganang biyaya, Panginoon. Ang higit pang biyaya na iyong inilaan
Lord, i-bless mo, Lord, ang bawat isa sa amin. Dahilan, hallelujah, merong isang panahon na yung itataas ang iyong mga anak sa isang araw na yung inihanda, Panginoon, at ang araw ng pag-agaw. Hallelujah, ang mga hinamak sa mundong ito, ang mga wilalang halaga sa mundong ito, ay isang araw sila ay yung kukunin, Panginoon, at tatanggapin sila sa iyong luklukan at sa iyong dako. Panginoon, sa iyo mauwi ang buong karangalan at buong pagpapasalamat. At sa gabing ito, Lord, hallelujah, tapusin namin ang gawain na nagbabalik ng kapurihan sa iyo lamang. Ikaw lamang ang dapat mapapurihan, ikaw lamang ang dapat na maitaas, ikaw lamang ang dapat kilalanin. At Lord God, hallelujah, ingatan mo kami sa aming pagtatapos at sa aming pag-iwaiwalay at pabalikin mo kami sa lugar na ito na may ibayong biyaya at kagalakan at kalakasan sa aming mga puso. Sa iyong karangalan, sa iyong pagpapasalamat, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito.